Magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So ito, panoorin po natin itong video na to kasi parang pagtatagpi-tagpiin natin yung mga nangyari. Gaya ng ginagawa ni Tony Trillanes na nagtatagpi-tagpi rin siya ng kanyang mga kwento kung saan umpisa natin ito noong 2016 na sinasabi niya na meron daw lumapit sa kanya at nagbigay ng dokumento na bank account na sinasabing doon daw nilalagay ni Pangulong Duterte yung mga nakukuha niyang mga drug money. So yun daw yung parang pinaka-commission niya every time na magbibigay yung drug lord na pinoprotektahan di umano nito ni Trillanes, doon daw inilalagay. So kung babalikan natin yung 2016, yun po ay yung campaign period kung saan tumakbong presidente itong si Pangulong Duterte. So, noong 2016, yun din siguro yung pinakamalaking kahihiyan na natanggap ni Trillanes sa buong buhay niya. Kaya, hindi siya makapag-move on dito kay Pangulong Duterte. Ano ba yung kahihiyan na sa palagay natin na natanggap ni Trillanes na hindi niya makakalimutan? Ito yung araw kung saan na-reject siya. Siguro sa tanang buhay niya, never pa siyang nare-reject. At isang Rodrigo Duterte ang nag-reject sa kanya dahil tinanggihan ni Pangulong Duterte na maging running mate niya ito na do sa presidential election. So gusto niya na siya yung tumakbong vice president sa under ni Pangulong Duterte, pero yun nga sa kasamaang palad hindi nga kinonsider ni Pangulong Duterte at ang nilagay niya sa kanyang vice president ay si Alan Peter Cayetano. So, nung ni-reject yun ni Pangulong Duterte, doon na lumabas yung yung uh, yung galit siguro ni Trillanes dito kay Pangulong Duterte at dahil doon nakapagtahi-tahi na siya ng kanyang sariling mga kwento na sinasabi niya na si Pangulong Duterte nga daw protector nga daw ng drug lord. So 2016 po 'yun. Ngayon, balikan natin yung nakaraang hearing kung saan nga umattend si Pangulong Duterte. At madalas ito ibinalita dahil ito yung panahon o ito yung hearing kung saan sinasabi nila na napikon nga daw si Pangulong Duterte dito kay Trillanes. Pero kung papansinin niyo, naging laman ng balita yung galit ni Pangulong Duterte. Talagang kumbaga sinensationalize ng media yung tagpo na yon. Pero merong isang video dito, panoorin niyo hanggang sa dulo sana kasi nasa dulo yung pinaka-pinale. Dahil ito ay pagtatagpi-tagpi mo natin dahil importante po yun para mas ma-highlights po yung clip na yon. Kasi yung video na yon, hindi mo na siya makikita sa YT, sa YouTube, dahil hindi natin alam kung binura o tinanggal dun sa Quadcom meeting yung parte na yon kung saan yung AMLAC mismo kinumpirma na lahat yon ay kumbaga hindi nila sinisertified at dinidenied nila lahat ng sinabi ni Antonio Trillanes doon. So ito, panoorin po natin itong mga video na to kung saan pinapag-grandstand pa ni Trillanes yung sarili niya. At kung hindi mo, kumbaga kung ikaw hindi masyadong observant, mapapaniwala ka sa mga sinasabi ni Trillanes na parang iisipin mo, mukhang may katotohanan yung mga sinasabi niya. Mukhang may punto yung mga sinasabi niya. Mukhang may katotohanan yung mga sinasabi niya. Pero kung talagang magiging mapanuri ka, malalaman mo sa dulo kung itong si Trillanes ba nagsisinungaling o hindi. Kaya ito, simulan po natin to. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, syempre, pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong nangyaring Quadcom meeting. Ito po yung panahon na dumalo po o pumunta si Pangulong Duterte para harapin itong Quadcom. At sa di naasahang pagkakataon, sumulpot din to si Trillanes. Kumbaga, ito parang lumalabas dito. Ito na yung pinakapang pinali sana na ibabangga nila
sa mga magtatanong kay Pangulong Duterte para lalong idiin si Pangulong Duterte sa kanyang war on drugs. So ito, panoorin po natin. Former Senator Trillanes, you're recognized. Maraming salamat, Mr. Chairman. Ito pong dokumentong ito po yung naging basis ko nung plunder case na final ko kay Duterte noong 2016. At ito po ay inimbestigahan ng Ombudsman at ang Deputy Ombudsman. Pakitandaan niyo po yung mga binibitawang salita rito ni Trillanes kasi napaka-importante po nito kasi ito po yung mga detalye na sinasabi niya. Ito po yung parang sinasabi niya na parang totoo. So ito kaya kaya po nagbibigay ako sa inyo ng konting tip, medyo tandaan po ninyo. 2016 itong sinasabi niya at the same time yung mga pangalan na binabanggit niya tulad ng itong taga-ombudsman. Arthur Carandang, and I think the Quadcom can invite him. Siya ang nag-conduct ng investigation. Humingi siya ng dokumento sa AMLAC at kinonfirm niya. And because of that, tinanggal ni Duterte si Deputy Ombudsman. Now, aside from that, so pwede natin, suggested by Chairman Paduano, na yung AMLAC mismo, unless, since hindi naman na siya incumbent, ay pwedeng ma-access yun with the waiver. Pero we've been there before. Nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. So sinasabi niya rito na unless nga daw kung pipirma si Pangulong Duterte ng waiver para buksan yung kanyang bank account. So kung papansinin niyo yung mga scene na yon, yung time na yon, ini-insist dito ni Trillanes na parang pinipuwersa niya yung Quadcom na papirmahin ng waiver itong si Pangulong Duterte para mabuksan yung kanyang bank account. So sinasabi rin niya rito, yung ombudsman daw, kinonfirm daw through AMLAC na totoo daw yung mga bank account na inilabas niya. So napaka-importante po niyan. Bluff yan, pero hindi. Ganda kung ma-draft na po natin yan ngayon para papirmahan niya yan dito, no? Para wala nang alibay. Pero ito po, I'll be presenting later on, Mr. Chairman, a video of his actual admission of these accounts. No? So, ito naman pong mga cheque na in-encash, in-extract lang namin from that long list. Mga managers' checks po yan, hindi nawawala sa system po yan. And later on, exempted sa impeachment cases, kaya pwede po lumabas yan, ipepresenta po yan. That's the smoking gun. Tingnan nyo anong kinalaman ng impeachment dito sa sinasabi ni Trillanes? Parang, ewan ko kung di niya alam na wala na sa pwesto si Pangulong Duterte para pa-impeach po siya. So, yung sinasabi nito ni Trillanes, mukhang out of context na parang pinahaba niya lang yung kwento para lang magmukhang totoo. Kasi paano mo naman ipapa-impeach or bakit kailangan mong ipasok yung impeachment? Hindi naman impeachable na ngayon si Pangulong Duterte dahil isa na siyang private citizen ngayon dahil nga tapos na yung termino niya. Isipin niyo yun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family. Salamat. Earlier din, when AMLAC was... Ngayon, ito naman yung sumunod na video. Ito naman yung sumunod na Quadcom meeting kung saan hindi na umatin si Pangulong Duterte. Kumbaga dito, ito naman na yung nagpapag-grandstand na si Trillanes dahil nga wala na si Pangulong Duterte. Hindi natin maintindihan bakit binigyan ng pagkakataong magsalita dito si Trillanes. Siyempre, alam naman natin na ang purpose lang naman talaga ng Quadcom ay talagang idiin ng todo ang mga Duterte, especially si Pangulong Duterte dyan sa Quadcom dahil siya yung pinaka-main topic ng hearing ng Quadcom. So tuloy po natin. Here, AMLAC said that the documents did not come from them. Yes. Yung present mong bank documents. But in earlier public pronouncements that were also made or also linked to you, you also said that it was
AMLAC who gave you access to these documents? No, wala po akong sinabing gano'n, Mr. Chairman, kasi that would be illegal. No? That would be illegal. So, ang sinabi ko po, merong nagbigay sa akin ng mga dokumento na yon at chinek po namin in our... Dito umiwas siya ha. May punto na sinasabi kasi nitong congressman na to na hindi naman daw nanggaling sa AMLAC yung mga pinagsasabi ng mga dokumento. Ang sinasabi dito ni Trillanes, may nagbigay daw sa kanya. So, lumalabas, yung nagbigay sa kanya is hindi galing taga-AMLAC. Hindi rin sigurado kung yung nagbigay sa kanya is empleyado ng bangko or kung anong koneksyon niya sa bangko, paano siya nakakuha ng ganung klaseng dokumento. So, hindi siya legal documents na tulad ng pinalalabas ni Trillanes. Kumbaga ito parang isang basurang documents lang na ipinipilit niyang maging legal. Gusto niya kasing, kumbaga kung titingnan mo yung pananalita kasi ni Trillanes, madali niyang kung medyo mahina kang umintindi, mapapaniwala ka na yung mga hawak niya is totoo. Legal yung papeles, authenticate. Unang-una kasi dyan, kailangan yan i-certified ng bangko. Kung sa bangko man nanggaling yun, kailangan nila i-certified na galing mismo sa kanila yung dokumento na yun. Which is wala namang gano'n nangyari. Ngayon, kung AMLAC naman nanggaling yan, medyo sabi nga niya, illegal yun. Hindi niya pwedeng ibigay yun. Makakasuhan siya. Pero itong nakakapagtaka or nakakatawa, kinakagat ng mga congressman, yung mga sinasabi niya mga ebidensya niya na wala namang proof na ito totoo. 'Di ba? Talagang kumbaga sa prutas hinog sa pilit. own ways. So when we validated it, ginamit namin. I used it as evidence to file a plunder case against Duterte. At yung investigation na yon ng ombudsman, validated yung documents. Kaya po nung sinabi ko kanina, yung open source, sabi po ng ombudsman, yun pong nakuha nila na dokumento sa AMLAC, matches my... Sabi daw ng AMLAC, yung nakuha daw nilang dokumento galing kay Trillanes, matches daw dun sa AMLAC. Kaya na, malinaw, sinabi niya yung nag-file sila ng kaso sa ombudsman, at ang sabi niya, through ombudsman, binalidate daw ng ombudsman na yung hawak niyang dokumento is nagtatali or parehas nung hawak ng AMLAC. So sa kanya mismo nanggaling yan. Kaya medyo tandaan po natin yung mga sinasabi ni Trillanes kasi napaka-importante po. The contents of my document. Is this si Karandang ba yun? Yes, Mr. Chairman. Opo. And he was removed, is that correct? Yes, Mr. Chairman. Inanunsyo ni Calida. So ito na po naman yung 2017 to. So magba-backtrack po tayo, back to the future po tayo, magto-throwback tayo. Ito yung mga panahon na dinismiss po ng ombudsman yung ipinal na kaso ni Trillanes na pinipilit niya na hindi yun dinismiss. So tuloy natin. Ibinasura na umano ng ombudsman ang plunder case ng Pangulo noon pang November 2017. Tawagin mo kami. Sabi na nagpapanik daw ako. Sino nagpapanik? Siya ang nagpapanik. Gusto raw sanang patulan ni Trillanes si Calida pero nagbagong isip niya. I feel it's a waste of time with people like Mr. Calida dahil parang bumababa ang pagkatao mo pag walang OJ hinausap mo siya. Sa sulat ng sinuspindi ng Malacanang na si Deputy Ombudsman Arthur Carandang, sinabing closed and terminated na ang plunder case ng So ayan, mismo si Carandang na yung nagsalita na close and dismissed or terminated na yung ikinaso ni Trillanes. Ito yung sinasabi niya na sinibak daw ni Pangulong Duterte dahil kinonfirm daw niya through AMLAC yung dokumentong hawak ni Trillanes is parang parehas or authenticate. So siya yung ito yung inungunguso ni Trillanes na nagpapatunay dun sa hawak ng dokumento is tama o totoo. Pero base mismo sa kanya,
close and terminated na yung kaso kasi nga dinismiss ng ombudsman. So ibig sabihin, walang kwenta yung isinampang kaso ni Trillanes. At alamin natin kung bakit dinismiss ng ombudsman yung ikinaso ni Trillanes. Pero sabi ni Trillanes, naka-archive lang ito. Si Calida naman, iginiit na ibinasura na ang kaso. Dismissing, yes. It was a fact-finding investigation. It has not reached the level of preliminary investigation because the evidence was insufficient. Kaya ang sabi ko, it was a garbage evidence. So yun, kaya i-dismiss ng ombudsman at hindi man lang umabot sa preliminary investigation dahil lack of evidence. So walang katotohanan yung sinasabi ni Trillanes na ikinonfirm daw ng ombudsman yung hawak niyang dokumento na binigay ni Trillanes siguro, kinonfirm sa AMLAC. So walang katotohanan. Kasi kung kinonfirm yun ng AMLAC, yung ipinasa niyang dokumento, bakit hindi man lang umabot ng preliminary investigation at bakit dinismiss? So, ito may palusot pa rito si Trillanes na hindi pa rin niya matanggap na dinismiss yung kaso. Talagang ipipilitan niya sa sarili niya. Talagang kumbaga sa tawag dito yung nabubuhay na siya sa sa sarili niyang mundo na kahit siya naniniwala siya, yung kaso ay hindi daw dinismiss. Ito ang paliwanag ni Trillanes. Itong abogadong ito, he should know that, that there is a big difference between a dismissal and kung yung na-archive yung investigation. Basta't we're pursuing something, edi abangan na lang nila. So sabi niya, hindi naman daw dinismiss, in-archive lang. Di ba parang kay dismiss yan or prosper. Normal talaga ilalagay sa archive yan kasi magiging record na yan eh. Ang archive is nire-record naman talaga. Kumbaga dyan ini-stored lahat ng mga information or mga details, mga kung ano-ano mga ebidensya is talaga itatago dyan for future reference yan. Pwedeng gamitin yan sa mga susunod na mga magkakaso. Yan yung magiging kumbaga dyan sila pwedeng humugot ng pwede nilang pagbasihan kung i-dismiss o itutuloy yung kaso. So talagang ipipilit ni Trillanes na totoo, nabubuhay na talaga siya sa sarili niyang sa sarili niyang kwento. Kaya nga sabi rito ni Director General Wilkins Villanueva na mga storyteller, mga talagang magagaling gumawa ng kwento na kahit sila mismo napapaniwala nila yung sarili nila sa sarili nilang kwento. So, ito na po yung pampinali natin. Ito po yung video kung saan tinanggal yata, hindi natin sigurado, pero ang hirap nang hanapin itong video na to sa YT, sa YouTube. Mukhang tinanggal na yung portion na to dahil dito po nagsalita na po yung AMLAC tungkol sa mga pinagsasabi ni Trillanes na mga ebidensyang ipinasa daw niya sa ombudsman. So dito, ito na yung magsasabi na talaga ipinamumukha na sa Quadcom ang lahat ng sinabi ni Trillanes walang katotohanan. So kung dito pa lang wala ng katotohanan yung mga sinabi ni Trillanes tungkol dun sa mga dokumentong inilabas niya noong 2016 na hanggang ngayon naniniwala siya na totoo yun. Ano pa yung mga pinagsasabi niya tungkol kay Pangulong Duterte at ano pa yung mga sinasabi rin ng mga kasama ni Trillanes dahil nga naniniwala sila kay Trillanes na totoo yung mga sinasabi niya. So what more pa yung mga iba pang sinasabi ng mga kasama ni Trillanes tungkol kay Pangulong Duterte. So ito, panoorin po natin tong AMLAC kung paano nila mismong pinamuka sa mga taga-Quadcom yung masasabi ba natin tong kasinungalingan ni Trillanes. So ito, panoorin po natin. Or in the last hearing conducted 13 November 2024 of the Quad Committee, you were
required to authenticate documents submitted by former Senator Trillanes purported to show money trails linked to drug proceeds. Yes, Mr. Chair. Have you submitted such to the committee? Mr. Chair, in 2016, the Anti-Money Laundering Council issued a public statement which denies that they are the source of the... Boom! 2016 pa lang naglabas na ang AMLAC at dinidinid nila yung sinasabi ni Trillanes tungkol doon sa bank account na sinasabi niyang doon daw inilalagay yung pera na galing sa drug trade papunta kay Pangulong Duterte. Boom! Documents or information shown by Senator Trillanes in 2016. And in September 2017, Mr. Chair, the AMLC also issued another public statement denying that they are the source of the documents. 2017, yung Money Laundering Council naglabas din ng statement. Dininied din yung sinasabi ni Trillanes. Boom! Times 2. Information attached by Senator Trillanes in the complaint he filed before the Ombudsman. And in the same public... Pati daw yung sinabi ng Ombudsman, dininied din ng AMLAC at dininied din ng Money Laundering Council. Boom! Statement, the AMLC denied that we furnished the Office of the Ombudsman such documents in relation to the complaint by Senator Trillanes, Mr. Chair. In other words, AMLAC denied that the documents presented by the former Senator Trillanes did not originate from your office. Yes, Mr. Chair. May the Quadcom... Kahit mga taga-Quadcom mukhang nalungkot dito sa sinabi ng taga-AMLAC. Kaya hindi naman masasabi na na-impluwensyahan niya ni Pangulong Duterte dahil ang mga taga-AMLAC is individual body yan. Hindi sila sa hawak ng executive. Kumbaga meron silang sariling opisina. So hindi sila pwedeng madiktahan dito kagaya ng ibang departamento. Hindi lang kagaya ng COA. Kasi yung COA nadiktahan ng House of Representatives. Pero dito, hindi mo masasabi na ito na-impluwensyahan ni Pangulong Duterte. So lahat ng sinabi ni Trillanes regarding doon sa mga bank account, doon sa ombudsman na sinasabi niya na kinonfirm daw ng AMLAC yung hawak na yung pinresent ng ombudsman, lahat i-denied. So ano pa yung pangahawakang rito ni Trillanes? Hindi ito ibinalita sa mga mainstream media. Buti na lang nakakuha tayo ng kopya nito sa ibang mga channel. So, ititreasure na natin to kasi kahit tingnan nyo sa YT, hindi nyo na makikita itong portion ng video na to kung saan dinideny ng AMLAC lahat ng sinabi ni Trillanes. So, therefore, pwede kayang sabihin natin lahat ng sinabi ni Trillanes lahat pawang kasinungalingan. Lahat kaya ng sinabi ni Trillanes tungkol kay Pangulong Duterte, kasinungalingan din kaya. Maybe, sabi nga ng marami dyan, na talagang gumagawa ng kasinungalingan si Trillanes para talaga siraan ang mga Duterte, especially si Pangulong Duterte, dahil hindi niya matanggap yung kahihiyan na natanggap niya nung siya tinabla ni Pangulong Duterte doon sa pagiging Vice President niya. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.